Another day, another vlog, another STL. As in, share ko lang. So, kumusta mga chismosang kapitbahay? So, ma-share ko lang. Itong ex ko na tatay ng 4 kong anak, aba, idol ata si Dennis Padilla o kaya si Scastically. Kasi, pareho sila ng style. Pa-victim ba? At mas malala pa, ghost mode kami sa kanya. Walang paramdam pag kailangan. Walang sustento, walang suporta, moral, emotional, physical, lalong-lalo na financial. Hindi lang pera ang hindi niya ibinigay, pati oras, yung yakap ng pagmamahal o simpleng kamusta sa mga anak niya, wala. Habang ako yung todo kayod para mairaos ko ang buhay namin mag-iina at mapag-aral ko sila sa maayos na paaralan. Baon, tuition, ako. Lahat ng gawaing bahay, ako. Hatid sundo sa school at pag may award ang mga activities sa school, ako lang. Yung tipong nasa birth certificate ka lang pero wala ka sa picture. Ganon. So after 5 years, eto ka. Bigla kang nagparamdam. Pandemic ka nun. Gusto mong makita ang mga anak mo. Okay, fine. Atay ka eh. Mababawalan ba kita? Siyempre hindi, diba? Karapatan mo yan. So nagkita tayo. Siyempre, sabi ko, gusto ko ilagay sa ayos ang lahat. Kailangan may maging maayos tayong kasunduan. At hindi yung basta ka lang magpaparamdam tapos biglang magde-demand ka ng karapatan mo kuno. Kasi tatay ka, diba? So nagharap tayo sa abogado para doon gumawa ng kasunduan. Nung una ayaw mo, kasi sabi mo, magpupusa ka na lang. Sabi ko, sa 5 years na nawala ka, ni isang kusing hindi ka nga nagpusa? Sabi pa niya, gusto niya daw na munang makasiguro na sa mga bata mapupunta yung perang ibibigay niya. Wow, hiyang-hiya naman ako. Sa 11 years naming magkasama, ako halos lahat ang sumasalo. Pati pamilya mo, inako ko ang tulong dahil itinuring ko silang pamilya na rin. Pero pare-parehas kayong mapagsamantala. So sabi ko, sige, ganito na lang. Enroll ko mga bata sa private school, sa'yo ang tuition at baon at doon kukunin sa ibibigay mo. So to make it short, napapirma naman. Ang kasunduan, 7K isang buwan ang magiging sustento para sa mga bata. Pumayag na ako, kahit alam kong maliit yun, kesa naman sa wala, diba? Saka sa mga bata naman yun mapupunta. Pero ayun, awa ng Diyos, isang beses ka lang nagbigay. Tapos, wala na. Patay na ulit. At kahit anong text or tawag para ipaalala sa'yo na ipangako mo, ghost mode na ulit. So sabi ko, sige, kahit yung tuition na lang, bayaran mo para hindi na ako maghahabol pa. Tahimik pa ang buhay namin mag-ina. So 4 years after noon, yung anak mo nasa senior high school na. Marami ng gastusin, syempre lumalaki na yung mga bata, nakakaramdam na rin ng pangungulila sa ama. Gusto niya ngayong lumapit sa'yo para kahit papano, maparamdam naman niya yung pagkakaroon ng tatay. 11 years na mula nang walang tatay na nagpaparamdam sa kanila. Nag-chat si anak ngayon. Pa, kamusta? Aba, ang reply sa anak, nag-chat ka lang kasi may kailangan ka, no? So si anak ngayon, na-bothered. Hindi niya tuloy alam kung anong i-reply niya. Tapos, dadaanin mo pa sa drama na nag-birthday ka, hindi ka man lang nabati or naalala. Bakit? Asan ka ba nung tuwing birthday ng mga anak mo? Nagpaparamdam ka man lang ba para maalala ng mga anak mo kung kailan ang birthday mo para mabati ka nila? So imagine ha, 11 years yun. Hindi pa nga siya humihingi, nangangamusta pa lang. Ganun agad ang sagot mo. At kung sakaling humingi man siya ng sustento para magamit niya sa pag-aaral niya, karapatan niya yun. Hindi siya humihingi or nagtatanong para sa bonding moment lang. Nag-chat siya kasi gusto niya rin maparamdam na may puwang ka pa rin sa puso nila. Hindi man lang ba yung sagot na, eto, mabuti, salamat naman anak at naalala mo akong i-chat. Kamusta naman kayo? So ganun man lang sana. Para kahit papano, nag-umpisa kang mag-build ng connection. Eh hindi eh. At yung anak mo pa, hindi lang lumalapit sa'yo para manghingi ng tulong. Kung hihingi yan, hindi yung tulong. Karapatan niya yun. Karapatan niya ang humingi ng sustento dahil may obligasyon ka sa kanila. Ang sustento ay hindi pabor na pwede mong ibigay kung kailan mo lang gusto o kung kailan mo lang feel magbigay. Obligasyon niya na hindi mo pwedeng hindian. Karapatan niya ng anak mo na ipinagkakait mo. At kung iniisip mo na tulong yan, mali yata naging pangaral sa'yo. O meron man lang bang magulang na nagpapangaral sa'yo? Naranasan mo ba yan sa mga magulang mo? Kaya yan din ang tinatandaan mo? Tanong ko lang.